bilisan mo takbo. Ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalangkat humandusay dyan. Ate, bakit nila tayo hinahabol? Anong ginawa natin? Hindi ko rin alam bunso, pero ito ang tatandaan mo. Mabuti tayong tao, lalaban tayo, hindi tayo papatinan. Ate, Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulog at sila ang nakatutok, di matatapos itong gulo. Para sa mga nababagong balita, 2 bata, patay, matapos paslangin ng hindi nakikilalang nilalang. Pinaghihinalaan ng mga pulisya na isa na naman itong krimen mula sa mga grupong gumagawa ng krimen sa Marivada. Nakita rin sa crime scene ang baril na ginamit sa pagpatay. Wala namang fingerprints na naitala sa baril na ito. Samantala, may batang lalaking nangangalang Jomar ang pumunta sa crime scene at napag-alamang kapatid ng mga biktima. Sinubukang kumuha ng mga impormasyon sa bata, ngunit wala itong naibigay. Balik sa iyo, Jed. Grabe. Kaya na talaga panahon ngayon, ano? Pinapatay nila yung mga gusto nila patayin. Lalo na kung alam nila mga walang laban ito. Wala talagang lugar ang mahihirap sa Pilipinas. Kung di mamatay sa gutom, mamatay dyan sa mga makapangyarihang tao na inaabuso ang kanilang kapangyarihan. oh, ba't yan yung mga mukha niyo? Anong meron? Tingnan mo, pinamatay naman sa Maribada. Mga batang musmus, walang mga kasalanan. Para sa pleasure na lang nila yung mga pagpatay nila eh. Kung wala katarungan. Kailan ba talaga titigil yung mga kampiyon dyan? Wala bang namumuno sa Maribada? Bakit parang walang gumagawa ng solusyon? Binabayaran. Binabayaran ng mga opisyal ah. Yung tawag sa kanila, ubaon eh. Ugawo? Kabaligtaran ng kwago, ugawok. Imbis na tulog sa umaga, gising sa gabi, kabaligtaran din sila. Gising sa umaga, tulog sa gabi. Kumbaga mulat sa bayad ng makapangyarihan, bulag sa problema ng bayan. Nasaan nga pala si Lucio? Pumasok ba? Pumasok yun. Lumabas na. May pupuntahan. Sige, hanapin ko muna. Iwasan muna kayo. Hoy! Uy, Dayan, ba't nandito ka? Hinahanap kita. Sabi ko baka dinalaw mo ulit si tita. Alam mo ba ang nangyari kay nanay? Isang gabi, umuulan nun. Nasa bahay ako. Hinihintay ko umuwi si mama. Kasi sumama siya sa party ng kaibigan niyang mayaman. Takot na takot ako. Kasi di ko alam ang gagawin. Nalaman ko na lang. Hinasa at pinatay siya ng kaibigan niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sorry. Ba't ka nagsasorry? Hindi mo naman kasalanan. Sorry, kasi binuksan ko pa yung sakit niyan sa puso mo. Okay lang, kailangan kong kayanin. Kasi kung di ko kakayanin, paano pa ako mabubuhay, di ba? Wala na rin naman si Papa. Sanggol pa lang ako, iniwan niya na kami. Awan ko kung buhay pa ba yun. Sarili ko na lang kasangga ko. Kailangan kong tibayan.
Sige, hindi na pala pinaparevise sa akin. Sige, punta mo na yun. Teka. Alam mo kung nang sila siya? Silo siya, boss. Alam ko, nag-break kanina. Alam ko lang kung nasan ngayon. Sige, salamat. Oh, Boss Jay, napatawag ka. Pumunta ka ngayon sa office ko. Kailangan natin mag-usap. Sige, Boss Jay, papunta na rin po. Pasok. Mabo ka. Bakit yan, Boss Jay? Tatapatin na kita, Lucio. Your last work is a complete failure. Kulang sa evidences. A little to no information. Kulang rin sa clarification. You know your capabilities. At alam ko rin yun. Kaya nga binigay ko sa yung malaking project na to. It's your win sana to the bosses. But you blew it. Sorry po. Sobrang hectic lang po na schedule ko lately. Sumasaydali po kasi ako para sa pambayad ko sa kuryente at tubig. I don't need your excuses, Lucio. Alam mo yung pinaka-importanteng rule dito sa company natin. To prioritize your projects. One more mistake, Lucio, and you're out of the company. Boss, alam mo naman kailangan ko ng trabaho. Kung pwede mo wala to sa akin, Boss Jay. Alam ko. Kaya nga pagkakatiwalaan mo kita. Bibigyan kita ng isa pang project. Impress me, and you'll stay. Hindi din, Boss Jay. Ano ba yung project? Boss! Maribada! Ang delikado nito! Kailan pa naging takot ang mga mamamahayag ng boses ng mga walang boses, Lucio? Kung duwag ka, you have no place for this. So do it or lose your job. Maribada, nakanambo siya. Delikado ng Lucio. Alam ko, sinabi ko na yung kay boss ko, so ayaw paawat. Kung di ko ginawa, manggal ako. Hindi pwede yan. Ilang taon na tayo dito, tatanggalin pa ba tayo? Kaya nga, kung kailangan mo ng tulong, kasama ako, Lucio. Ako din. Hindi pwedeng ikaw lang mapapanganib dito. Sama-sama tayo dito, di ba? Tama? Kahit na alam kong pwedeng di ako makauwi ng buhay, basta matulungan kita at matulungan ng buong bansa na magising sa katotohanan, gagawin ko at sasama ko. Talaga? Talaga? Team? Welcome to Maribada! Simple lang ang gagawin natin. Maghahanap ng pwedeng ma-interview, tanong patungkol sa nangyaring krimen, obserbahan ang kanilang pamumuhay, tapos pwede na umuwi pag nagawa natin ng maayos at pulido. Bumalik na tayo bukas. Narito na si Manong. Sasabuhan ng bangka. O siya, tara na. Tara, bagita natin. Boy, maglaro ka muna doon. May kakasapin na sure. Pwede ko ba namin makausap yun? Ano bang gusto niya? Gusto lang naman namin malaman yung mga tungkol sa kapatid mo at yung nangyayari dito sa Maribada.
Kung ba sapat yung nalaman yung patay ng dalawang kapatid? Pagkakakitaan niyo pa talaga sila? Di ba yun naman yung pakay niyo? Jomar, hindi. Anong hindi? Ang dami nang pumunta dito sa Maribada para gumawa ng mga document na sinasabi niyo. Nangako ng tulong, tinadaan ng mga tao rito sa mabubulaklak ng salita. Pero ang totoo, wala naman talaga kayong naitutulong. Kumikita lang kayo. Yomar, hindi ba ito din sasabi mo? Kundi kami naglilingkod para sa bayan, para sa lahat. Bigyan namin kayo ng boses para inyong maialad. Sa tingin niyo maniniwala ako? Kung gusto niyo malaman ang kasaysayan ng bayan ng Maribada, kasi iba kayo magtanong, hindi niyo ako mawag. Yan ang tingin mo sa lahat. Nakakasigurado ka ba yung mabubuhay ka dito sa Pilipinas? Hindi ka susubok na magtiwala at pilit na maniwala sa mga bagay na hindi naman ikaw makakarana. Tingin mo tatagal ka? Anong pinupunto mo? Pinupunto ko lang na kung hindi ka susubok na magsalita sa kalagayan nyo, paano kayo makakalaya sa kulungan ito? Eh bakit ako? Sa tabakbak na tao rin naman ang nakakaranas ng ganito. Pero bakit akong pilit yung pinapagsalita? Bakit? Ayaw mo buhay? Ayaw mo makalaya? Gusto. Gusto. Pero sa tingin niyo, sa simpleng interview, makapagpabago ng estado ng buhay namin ngayon? Mapapabuti ba nito yung mga kasama at pumatay sa dalawa naming kapatid? Oo, naniniwala ako na kaya magbago. Umaksyon tayo eh. Nagkaisa tayo. Yun naman ang kailangan. Kung iba-iba ang presentron at ginagawa natin, wala tayong mararating. Kaya kami nagsikap. Kaming mga mamamahayag na umalap ng istorya lang para malaman ang estado ng buhay mo. Para matulungan kayo. Dali mong sabihin yan. Kayang-kaya mong sabihin yan. Mahirap paniwalaan, pero mahirap makamtan. Tagal ng pinangakong tutulungan kami. Na pagkakaisa lang ang kailangan upang mabago lahat. Upang maiawan kami sa kahirapan. Upang mawala lahat ng krimen dito sa bansa. Kaya ayoko magtiwala. Lahat lang yan, napapako. Hindi rin totoo na naniwala ako sa sabi-sabi lang. Kapag kailangan nyo ng ilaw, nandito sa akin. Kunin nyo na lang. Lucio, ayos ka lang ba? Huwag mo na isipin yun. Hindi rin naman natin masisi yun eh. May mga nangloko naman pala sa kanila dati eh. Alam niyo ba, dapat sa mga ganong klaseng journalist dapat Natagkal na. Hindi nila trabaho kumita ng pera gamit ang mahihirap. Tinutulungan dapat sila. Tama. Yung siya nila buong pangalan ng mga journalist. Hayaan nyo na. Matulog na lang tayo. At na makauwi na bukas. Ano yun? Jomar at Boy. Lucio, saan mo punta? Lucio, wag na. Delikado. Manalangin na lang tayo. Hindi ko kaya nang manalangin lang. Hindi kaya ng konsensya ko na walang gawin. Hindi kakayanin ang konsensyon namin kung hindi aalis. Huwag na, Lucio. Tama si Marco. Lucio, makikiusap ako. Pasensya na. Takbo! Salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin kagabi. Nga pala, pumapayag na ako magpa-interview. Talaga? Bakit? Paano nagbago ang isip ko? Napaisip ko, kung kaya mo kaming iligtas kagabi, hindi ko naman kailangan magduda sa kayaan mong tulungan kami. Salamat. Tara. Ready ka na ba, Jomar? Magandang umaga po sa ating responder. Ano pong pangalan nila? John Marie Hernandez.
Ilang taon, kailan pinanganak at saan? 14. Pinanganak ko ng siyam ng Abril 2014. Hindi ko na din matandaan kung saan ako pinanganak. May nanay at tatay. Wala na. Pare na silang parehas. Yung nanay ko, namatay nung pagkakaanak sa akin. Yung tatay ko, pinatay. Kapatid. 4 kami. Yung 2, pinatay. At ito, Biboy. Gaano ka nang katagal dito sa Marivada? Simula pa nung bata, dito na ako lumaki. Paano ang mamumuhay nyo rito? Mahirap. Para lang makakain kami, kailangan ko pang mangutang. At sa dami na ng mga utang ko, hindi ko na alam kung paano sila babayaran. Kaya minsan, napapaisip ako ng Wala bang nagtangkang tumulong sa inyo? puro sila pangako. Wala namang natutupad. Minsan, may pumupunta para magbigay ng ayuda. Pero dahil malapit ang eleksyon, ipapalinis ng pangalan para lang iboto sila. Anong alam mo sa mga krimen na nangyari sa bayang ito? Marami-rami na akong nakita, narinig at nalamang mga krimen. Bakit sa tingin mo pinapatay nila ang mga tao dito? Wala lang. Para sa kasayahan nila. Mga sosyopata. Mga taong hindi dapat binubuhay. Hindi nabubuhay. Sa tingin mo, bakit kayo? Kasi mahirap kami. Wala kaming laban. Walang kakampi. Hindi namin kaya magsumbong. Dahil mas makapangyarihan sila sa amin. Sino ba sila? Mga mayayamang nang-aabuso ng kapangyarihan. Porket may pera. Gagawin nila lahat kahit masama. Anong masasabi mo sa kanila at sa mga pumatay sa kapatid at tatay mo? Putang ina nyo. Wala kayong puso. Pinapatay nyo sila nung walang kalaban-laban. Wala silang ginagawa sa inyo. Pero pinatay nyo sila dahil kaya nyo. Ano namang masasabi mo sa mga nangungulan? Andyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? O baka naman namatay na kayo sa saya at ang dami nyo na namang perang ibubulsa. Ang daming problema sa Pilipinas pero hindi nyo magawang solusyonan. Ano pa bang silbi nyo? Lucio Santos, Jomari Hernandez, B-Boy Hernandez, Dayan Ann Ibanez, Axel Joaquin Fernandez, at Marco Bautista. Congratulations! Nagpapasalamat ulit ako sa inyo lahat. Mali ang tingin ko sa inyo noon. Pero hindi ako nagsisisi na nagtiwala ako. Walang anuman. Kalimutan na natin yung pagkakamali at pagdududa na ginawa noon. Ang mahalaga ay matutulungan na kayo. At tandaan mo, Jomar, simula pa lang to. Una na ako, may pupuntahan pa ako. Ma, tingnan mo, may award ako. Sayang wala ka rito. Alam kong proud ka pa rin sa akin mo kasi napaglaban ko yung tao kailangan ipaglaban. Sorry ma, dahil hindi kita napaglaban noon na. Kaya ngayon gawa na ako ng paraan upang wala nang mapahamak sa mga karahasan na nangyari. Hindi ko lang ito panalo ma. Panalo natin ng dalawa. Dapat sa luwan yun sa'yo. Sisimula pa lang ako ma. Wala mahaba pang lalakbayin ko. Pero para makamit ang katarungan at magsilbing justisya para sa'yo, ganun ko. Mahal na mahal kita mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako muling pipikit pa. At hindi ko